下素人一场，芸芸众生却他能领着我疏狂。苍穹之上，我心向往，这双手掩不住的光，看尽他迈开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。只好奇有啥子贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要守的规矩竟被我给制定，绝学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人的像一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人狗难听取悦舞者，可曾见马上孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心地图呀。这双手掩不住的光，看尽他迈开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进要一片荒野。让我遇见是一趟却随意的期盼，将结局当布局，却失去。当你后悔那也是后悔，好多谎言好多狂骗没珍惜，我的手眼里越来越似神主在千万里，我一落就定。Huwag kang matakot. Handog sa iyo yan ang dalugtala ng imperyo. Dahil tinuruan mo ang aking mga alagad, ikaw ay bibigyan ko rin ng handog. Magpasalamat ka. Narito siya sa lahat ng dako ng Dafong, kahit nasaan ka. Salamat, dalugtala ng imperyo! Baka nagtrabaho na ulit. Narinig niya ba ako? Oo, malinaw sa akin yung sinabi mo. Tiyak kong narinig niya rin. Bilisan mo, magligpit ka na. Oo, sige. Ito pala yung alchemy. Siguradong hindi yun ginawa ng astronomer para lang bigyan ako ng regalo. Hindi yun. Yung matandang yun, siguradong nangaasar lang siya eh. Ha? Uy! Hindi! Sandali! Oh! Huh? Teka! Hindi! Nagkakamali ako! Nagkakamali ako! Hindi alam ng sandata ang tama at mali. Mukha siya makapangyarihang tao. Sipat na ako. Pinunong Wei, meron pong kailangang gawin ang ating maestro. Maaari po kayong maghintay muna rito. Ngayon lang doon sa baba, mayroon akong nadatnan. Hindi siya mukhang alagad ng kawanihan ng dalubdalaan.
Marahil si Shuchian po ang tinutukoy ninyo, pinuno. Kilala mo ba ang tinutukoy ko? Si Suchian ang lumutas na suliranin ng buwis. Tama po kayo. Masasabi kong hindi siya pangkaraniwan lang. Bakit mo nasabi yan? Sabihin mo sa akin. Si Shuchian, talagang isa po siyang henyo. Henyo pagdating sa alkimiya, pinuno. Kung hindi siya napunta sa maling landas ng paglilinang, kung sumali sana siya sa kawanihan ng dalubtalaan, maitatala sana ang pangalan niya sa kasaysayan. Pangkaraniwan lang naman ang lalaking yun. Kailan pa naging mapagbigay ang kawanihan ng dalubtalaan? Binigyan mo pa siya ng sandata. Hindi sa pagiging mapagbigay. Dahil may kapantay yun nakapalit. Kapantay na kapalit? Kapanapanabik. Nagtungo ako sa bundok at may narinig akong tumutula ng ganito. Huwag matakot sa iyong paglalakbay. Dahil kilala ng buong mundo ang ngalan mo. Napakaganda ng tulang yon at labis ko talaga yung naibigan. Sino kaya yung makatang lumikha ng tula? Ang makata sa likod ng tula ay hindi isang pantas. Isa siyang kawani sa bayan ng Changla. 3 taon na nung sinira ng hilagang tribong Kuway ang ating kasunduan at nilusob ang hangganan. Ang Diyos ng digmaan sa timog, winasak ang mga daan at nilusob ang mga bayan. Tahimik lang nanonood ang mga kaharian sa kalangitan at sinubukang salakayin ang gitnang kapatagan. Ang mahalaga lang sa mga ministro ay ang alitan ng mga partido. Marami sa kanila ang nagsalita ng walang kabuluhan. Hindi ba ito ang tamang oras upang gumawa kayo ng hakbang? Ngayon si Pinunong Weiyang nagbabantay sa hukuman ng imperyo. Siya ang pinakamahusay na tagapagkumpuni ng buong imperyo. Kabilang siya sa hanay ni Wang Jingwon, ang hanay na laging salungat sa atin. Ngayon may hawak na tayo laban sa kanila. Mawawala na sila. Hindi maaari. Li Jie. Gawin mo nang walang pag-aalala. Apa. Sidro, di mo na kailangan sumama sa akin. Natapos mo na bang kopyahin yung kasabihan? Isa ka man dirigma, hindi ba pinsan? Ngayon ka lang bibisita sa akademya. Kung hindi mo sinasadyang mainsulto ang guru ko, matutulungan kita. Basta hindi masira ang samahan. Hindi ako nagrereklamo, pero masyado ka naman nag-iisip. Tingnan mo, malawak ang bundok Ching yun. Pero nasa isang kabayo lang tayo, anong oras pa tayo makakarating? Bumaba ka kaya? Ayoko nga. Ayaw mo talaga? Ayoko. Kapit ka. Uy! Nagkamali ako. Sandali! Bawal nang baguhin. Yun ang patakaran. Ayon sa pantas, wala nang hihigit pa sa kabutiang ituwid ang mali. Ang pantas? Sa pantas ba talaga yun ang galing, ha? Ay nako, Mubay. Tungkol na rin lang sa pantas. Kakaunti na lang ang mga alagad na nag-uusap tungkol sa pantas sa panahon ngayon. Nakakadismaya. Ay, hindi tayo dapat nagpapakasaya. Tuso ka talaga! Madali kang Hindi, mapikon! Maestro, narito ang alagad niyong si Shushin Yen. Bakit siya narito? Paalisin mo na lang siya. Kasama niya po ang kanyang pinsan ngayon. Si Suchi yan. Papasukin mo sila. Dalian mo, bilis! Malamang may dala ulit siyang magagandang tula. Pagbati mga guro, ako po si Shuchi yan. Pagbati mga guro, ako po si Shushin Yen. Nakopya mo na ba ang 3 daang kasabihan ng pantas? Hindi pa po, tatapusin ko na po. Hayaan mo na. Ikuha mo na lang kami ng tsa. Ha? Hindi mo ba narinig? Ikuha mo kami ng tsa! Kaya niya pong gawin yun. Sundin mong utos ko. Dalian mo. Opo. Kilos. Ningyan, nabanggit mo sa akin na marami kang tula kahapon, di ba? Maaari bang ipakita mo ang mga yun sa Tama, amin? patingin kami. Marami akong mga linya. Pero wala ako sa kondisyong gumawa ng mga tula ngayon. Anong dahilan? Narito ako ngayon para humingi ng pabor. Sige, ano ba yun, ha? 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 Mayroon ka ring pinsan. At maganda siya. Naari ko siyang ipadala sa kawanihan ng himig. Kailangan kong mailigtas ang angka ng show. Yun. Tungkol dyan. Ay.
bagay na yun mahirap gawin. Hindi ka maaaring dumito hanggat hindi ka nagiging alagad. Yun ang patakaran tinakda ng punong guro ng akademya. Teka, dati-rate kahit naman ang mga maharlika. Hindi maaaring manatili rito, hindi ba? Tama ka, oo nga. Sayang naman. Imposible yata yung hinihiling ko. Sige, maiwan ko na kayo rito. Oh, sandali huwag ka munang... lang. Ano po ba yun? Hindi ba ang sabi mo, may kasapi ng pamilya niyo ang nais dito mag-aral, tama ba? Tama po. Pinsan kong babae. Kita mo na. Masipag mag-aral. Masipag talaga! Paano magagawang talikuran ng akademya ng Yunlo ang ganong kasigasig na alagad? Hindi natin maaaring biguin ang ganong uri. Paano kung humanap na lang tayo ng paraan para sa iyo? Salamat po. Saglit, Mubay. Tito. Ay nako, Mubay. Naalala ko, si Punong Guru Jiao magbibigay ng talumpati bukas, hindi ba? Tama ka. Hindi ba't kailangan niya ng tula upang himukin ng mga tao na mag-aaral at maengganyo ang mga alagad niya? Ngunit hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin tayong magandang tula. Ha? Oh, halika, makinig ka. Kung makakapagsulat ka ng magandang tulang ikalulugod namin, kakausapin ko ang punong guro na payagan siya na manatili rito. Tama. Ganun naman po pala. Isang tulang panghikayat ng Sandali! karal. Hindi sapat ang isang tula lang. Ganito kasi yun. Si Punong Guro Jiao kailangan ng tula para bukas at kailangan ko pa ng isang tula 2 araw mula ngayon. Hindi ba kailangan mo rin sa pagtuturo mo? Kung Ganun susumahin lahat ng tula, kailangan namin ng 13, 18, 20 tula. Tama, 20 tula. Ningyan, hindi mo magagawa magsulat ng tula sa maikling panahon lang. Tama siya. Hindi madaling gumawa ng 20 tula, ngunit kailangan mo ring ilagay ang sarili mo sa aming kalagayan. Mabigat na bagay ang iyong hinihiling sa amin. Paano kita matutulungan sa iyong hiling kung hindi ko naman mahihikayat ang iba, hindi ba? Tama siya. Hindi ba? Kuha ko na. Oh, Maliwanag. Dahil dyan, pwede ba akong makigamit ng silid-aralan? Hayaan niyo akong mag-isip sandali. Mag-isip sandali. Ningyan, sige lang. Mga guro, handa ng tsa. 20 tula? Pumayag ka sa ganong hindi makatotohanan ng hiling? Hindi maaari. Kalabisan yun, kakausapin ko sila. Ang kasipagan landas patungo sa tagumpay. Walang tagumpay kung hirap ay talikdan. Napakaganda. Huwag kang tumayo lang dyan. Dali, sulat mo na. Ang dunong ay susi sa yaman ng mundo. At sa pinakamaganda, ito'y tulad din ito. Sulat mo. Kung sa iyong kabataan ay hindi ka mag-aaral, tiyak na pagsisisihan mo sa oras ng iyong pagtanda. Ang oras ay ginto, wika na marami. Ngunit ginto'y hindi kayang ibili ng sandali. Isulat mo. Sige. Buwan, buwan, ang pagsasayaw sa ilalim ng liwanag mo. Magagaan na pagyapak mo. Baby, I love you. Wag mo isulat yun dyan. Burahin mo. Sa kasipagan lamang, makakamit ang tagumpay at sa sariling pag-iisip na malaya at tunay. Sulat mo! Oo! Walang hanggang dulo. Hindi ako susuko kailanman. Tapos na. Talagang sandali mo lang ginawa. Magaganda ang mga tula, subalit. Lahat ng tula puro panimula lamang. Kulang ng ikalawang bahagi. Mga unang bahagi lamang. Wala nang ibang nakasulat. Bakit? Cian, bakit itong... Ginawa ko na talaga lahat ng makakaya ko eh. Pero hindi ko kaya magsulat ng ganong karami agad-agad. Kaya umaasa ako na maiintindihan niyo ako. siya, sige na, hayaan mo na. Umalis ka na. Paano yung pangako niyo? Huwag ka mag-alala. Susubukan ko pa rin. Basta kapag hindi na ako abala, sigurado magkakaroon ako ng inspirasyon ulit.
Sa iyong pagbalik, ingatan mo ang sarili mo. Siyempre. Salamat, Guro. O siya, sige na. Si Jo? Halika na, please. Ingat kayo. Ay naman. Ano mang ganda ng isang tula. Wala rin pakinabang kung hindi tapos. Nakapanghihinayang. Saan ka pupunta? Ano bang saan? Walang pakinabang ito kaya itatapon ko na. Iniisip mo bang hindi ko batid ang iyong binabalak? Nasa iyo na ang kalahati ng tula. Kaya mo nang tapusin yan. At masusulat ka na sa aklat ng buhay. ngunit- Magnanakaw ka. Mga pantas tayo, paano mo ko natawag na magnanakaw? Ilag ka ba sa katanyagan at yaman? Bakit hindi mo pa ako bitawan? Hindi kita bibitawan. Aba, bitaw Hindi kita na. pakakawalan. Pipigilan Hindi mo kung pa talaga binabalak ako mo. bibitawan, ha? Bitawan mo na ako. Ano ba? Hindi kita Bitaw na sabi. pakakawalan. Kilala kita. Punong Gurong Jiao! May masamang nangyari. Si Jiang Shen at Li Mubay nag-aaway po sila ngayon. Ano ang naging dahilan? Hindi ko alam ang mangyari ang binabalak mo. Hindi mo yun maaaring gawin. Hindi na ako matutuwa sa iyo. Talaga sumusobra ka na. Jiangxian, hindi ka na talaga natutong mahiya. Hindi mo lang inagaw ang aking alagad. Meron ka bang ginawang malaking kahihiyan ngayon? Nalimutan mo na ba ang lahat ng katuruan ng pantas? Bilang guro niya, bakit hindi ko maaaring dagdagan ng kaunting kulay ang kanyang mga likha, ha? Noon pinagbibigyan lamang kita sa dahilang magkaeskwela tayo. Ikaw rin ang may kasalanan kung bakit ako naging malupit. Ang matandang ito, gawin mo ng tama ito. Ikaw ang pinagbibigyan ko, hindi ang kabaliktaran. Ha? Sa palagay mo ba, ikaw lang ang marunong dito? Hey, hindi ako takot sa iyo. Sugod, sige. Apat! Talaga! Halika! Sige, lumapit ka. Hindi pinahihintulutan ang pag-aaway rito. Pagbati po. Punong Guro, Pagbati, prinsesa. Anong nangyayari? Ha? Wala naman po. Kami lang po ni Mubay may magkaibang pananaw tungkol sa isang paksa at kaming dalawa hindi lang po magkasundo. Hindi ba? Oo, tama. Kaya nga, nagpalit na kami ng paksa ng talakayan. Hindi nga kami Ay, nagkasundo. tama ka. Ganun nga. Punong Guro, nagtatalo sila tungkol sa mga tula ni Shu Qian. Ang mga tulang ito, sinong sumulat? Ay, isa po sa aking alagad. Ang pabilyon ng Mianyang pagpapaalam kay Yonggong na patungong Qingzhou. Siya rin po ang sumulat. Ang kawani ng bayan ng Changla? Opo. Siya po si Shu Qian. Tagasunod ko rin po siya. Bagamat tula lang ang alam niya, maaari ko siyang kunin bilang aking alalay. Nagbangayan kayo dahil lamang sa mga tula. Hindi ba kayo nahihiya bilang mga nakatatanda? Umabot na kayo sa ika-4 na antas ng larangan ng karunungan. Kung hindi nyo malalabanan ang inyong kasakiman sa kasikatan at yaman, paano kayo magiging mapagkakatiwalaang guro? Tama na. Magsibalik na kayong lahat. Tandaan nyo, kayo ang mga nakatataas dito sa Akademya ng Yunlu. Sige po. Paalam. 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 Pinsan, ang husay ng ginawa mo kanina. Kalahati lang ng tula ang binigay mo. Sa ganung paraan, hindi mananakaw ang mga yon. Pati pala ang kapatid ko, natulungan mo rin. Si Jo, hindi sa pinangangaralan kita, ha? Pero masyado ka na naman yatang nag-iisip dyan. Kung ganun, hindi mo sadyang binigay sa kanila ang mga tula. Aminin ko sa'yo. Ang totoo, hindi ko sinulat yung mga tula. Nabasa ko lang yun sa mga lumang kasulatan. Kalahati lang yung pinasulat ko kasi yun lang ang natatandaan ko eh. Nagsisisi pa rin ako ngayon. Kung alam ko lang sana, di sinaulo ko na lang pala lahat-lahat ng nabasa kong tula. Lumang kasulatan? Pinsan, sinasabi mo to upang hindi ko nakawin ang mga tula? Huwag ka mag-alala. Hindi ko nais ang mga tula mo. Sa wakas, naayos ko na rin to. Pagkadala natin sa mga kamag-anak natin babae, pakikipaglaban kay Jolie na lang isipin natin. Uy, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Bawal malaman ng mga kamag-anak natin yung kay Jolie. Ayoko kasi mabuhay sila na may takot.
Alam kong nararapat gawin. Huwag mo na ipaalala. Oo na, sige na. Nga pala, nitong mga nakaraang araw, talagang nagsipag ka. Ha? Nag-isip-isip ako kahapon. Kung hindi dahil sa'yo, baka pinaslang ng aking ama. Inilayo ang mga kababaihan sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, baka nanganib na si Lingya nun. Napagsamantalahan na sana siya ng Joe na yon. Kung hindi dahil sa'yo, naging kampante na ang angkan ng Shu sa pag-aakalang ligtas na kami. Baka humantong yun sa pagkawasak ng ating angkan. Salamat. Upo. Upo. Kamay mo. Kamay mo. Di mo pa alam paano iabot kamay mo? Narinig mo ba yung mga sinabi ko sa'yo? Oo, narinig ko yun. Hindi mo naman narinig! Uy, ang tamat nitong kabayo. At tulungan mo nga akong hilahin to. Galit ako! Pagbati, dalubtala ng imperyo. Narito ka pala. Ang ating kawanihan, binabantayan ng dafong ng higit 500 taon na. Hindi ba kayo nababagot? Nababagot? Nakababagot nga. Kung ganun pala, bakit hindi niyo pag-isipan ang aking mungkahi? 25 taon na nung ako'y nagmungkahi rin sa'yo. Nagmahal ako ng maling tao at nawala ang hangarin sa landas ng panggagaway. Pati mo pinili ang pag-aaral. Hindi ka man lang ba nababagot kung sa mga pantas mo lang ginugugol ang iyong oras? Nang tahakit mong landas ng mandirigma, naisip kong magsisilang ang dafong na mandirigmang nasa ikalawang antas. Ngunit sa huli, sinira mong iyong pagsasanay. Sa katunayan, hindi mahirap ang aking hiling na lumabas at may balik ang iyong paghahasa hanggat iyong nais. Batid ko naman kung ano ang aking nais. limang taon na mula nung nakilala kita. Inakala ko noon na ikaw mangangalaga at magtatanggol sa dafong. Abot kamay mo na ang buhay na puno ng karangalan, subalit isinuko mo lang ang pagkakataon. At ako naman, pinagpatuloy ko lang ang paghihintay. Kung maibabalik ko lang ang oras, ganun pa rin naman ang aking pipiliin. Subalit, sa mga sandaling ito, lubos ko nang nauunawaan ang naramdaman mo noong panahon na iyon. Ikaw ba may hinihintay din? Hindi ka anib ang kailangan ng dafong sa mga oras na ito, kundi isang makapagdadala ng pagbabago sa ating daigdig ngayon. Sa kasamaang pan, ang taong iyon hindi pa nagpapakita. Ang dapat ko palang ginawa, iniwan na lang kita sa kabundukan. Aalis din ako kasama tong kabayo. Nakakayamot ka talaga. Uy, ano bang gusto mong kainin? Depende sa luto ni Ina. Bakit ka ba mapili? May sumusunod sa amin. Si Jolie. Hinarangan mo ako! Paslangin siya! Opo! May problema ba, pinsan? May sumusunod sa atin. Tauhan ba ni Jolie? Mukhang tama yung ginawa natin pagpunta sa akademya ng Yunlo. Tayo ni Ama walang problema, pero nasa panganib ang mga babaeng kamag-anak natin.
Buksan nyo! Ako ito! Dali! Bilis, pasok. Ano ba nangyayari? Bakit kinandado nyo? Sinusundan kami ng tauhan ni Joe. Gano'ng kabilis? Huwag kang maingay. Mabuti na lang nakausap namin ang taga-akademya ng Yunlu. Bukas maaari nang dalhin doon sina Inat ang mga kapatid ko. Mabuti na lang nariyan ka. Batid ko na ang pinakamagandang nagawa ko sa aking buhay ay ang pag-aralin ka sa akademya. Si Pinsan ang dapat pasalamatan. Wala akong ginawa. Sining yan? Ningyan, ang pinakamasamang ginawa ko sa lahat ay ang ipadala ka upang mag-aral makipaglaban. Tama na, Tiyo. Basta sabihin mo na sa mga kasama mong nalaman mo. Sabihin mo magbantay sila rito. At saka, sabihin mong may magnanakaw. Huwag mong babanggitin yung kay Julie. Sige, gagawin ko na ngayon. Sandali. Sa likod ka dumaan. Tama. Sa likod ako dadaan. Doon sa likod. Ingat kayo, Ama. Kakain na! Lingye, para sa'yo. Salamat, kuya! Kumain ka na. Nga, dali. Hay, ikaw naman, kuya. Dapat tumutulong ka sa pamilya kung may salapi ka. Hindi ka dapat bumibili ng ganito. Mga na. Tia, ito para sa inyo. Ay, tingnan niyo na. Kumain ka riyan. Tunay to ah. Sandali. Saan ka naman kumuha ng pambili? Yung mga kaso, pinag-aralan ko lahat. Ikaw bata ka? Marunong ka tumanaw ng utang na loob. Nga pala, Ina. Ha? Sabi ng guru ko sa akin, tumatanggap ng akademya ng ibang alagad. Kaya nakakuha ko ng 2 pwesto para kay Lingyin at saka po kay Lingye. Ay, oo nga. Mabuti yun. Mabuti. Tia, kung tutuusin, magandang bagay yun para sa inyo. Isipin nyo, kung ipapadala nyo sila ron sa akademya, malay nyo, magkaroon pa ng isang pantasang angka ng shoe. Tapos madadagdagan pa ng mga talentado ang pamilya natin. Dahil dun, pwede nyo kaming ipagmalaki lahat. Tama po si Pinsan. Kaya lang, nag-aalala ako sa oras na ipadala natin silang 2. Ano kaya kung samahan nyo sila ron, Ina, upang maalagaan? Mas maganda yun. Ayoko pong magtungo ron. Dito lang ako. Lingye, isama mo na siya sa silid. Tayo na. Mag-uusap muna sila Ina at Kuya Ningyan. Bakit nakatayo ka lang? Magpunas ka ng pinggan. Opo. Dahil ba kay Jolie? Opo. Ganun ba kalala? Di naman po. Maliit na bagay lang. Doon ka muna sa malaking silid. Mas mababantayan niyong isa't isa kung magkalapit kayo. May pagkain din sa silong para sa inyo. Kumain kayo sa oras. May iniwan din akong salapi. Kung kulang ang salapi mo, maaari mong gamitin yon. Huwag kang mag-alala. Sina Lingyen at Lingye, aalagaan ko mabuti. Doon sa 2 lalaki. Ikaw na ang bahala. Huwag po kayo mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao magbabantay rito sa buong lugar natin. Wala silang napansing kakaiba. Sandali, hindi naman kaya masyado lang tayo nababahala? Kung yung sumunod sa amin kanina, tauhan talaga ni Jolie. Sinayang niyang magandang pagkakataong ligpitin kami. Ngunit maaari rin na para sa 2nd Ministro Joe, wala tayong halaga at maliligpit niya anumang oras. Kaya hinahayaan niya lang. Pero isa lang ang masisiguro natin.
Kung hindi natin siya maililigpit, mamamatay talaga tayo. Ay. Tio. Ano nang nalaman nyo? Ganito, yung si Jolie, buong araw ko siyang sinundan. Kaya kanina lang, maayos naman ang kilos niya. Mukhang binalaan siya na ikalawang Ministro Joe. Ngunit habang sinusundan ko siya, nalaman ko na paulit-ulit na naglalabas-masok siya sa isang mansyon. At yung mansyon na yon, walang pagkakakilanlan. Marahil, yun ang sarili niyang mansyon. May isang babaeng alipin, matandang babae, matandang lalaki nagbabantay sa tarangkahan, at isa pang babae. Ang babaeng iyon. Marahil siya ang kalaguyo niya, hindi kaya? Nung hapon, bumalik siya sa tahanan niya upang batiin si ikalawang Ministro Joe. Tapos nagtungo siya sa kawanihan ng himig. Nalaman ko noon na itong si Jolie, matindi pa lang na humaling kay Binibining Fuxiang na siyang oiran ng kawanihan ng himig ng imperyo. Walang pati ng paggastos siya para doon sa dalaga. Subalit si Binibining Fuxiang naman, walang paghanga sa kanya. Yung si Fuxiang, sino ba siya? Ano? Hindi mo kilala si Fuxiang? Si Fuxiang ang pinakatanyag na bayarang babae sa kawanihan ng himig ng imperyo. Kilala siya dahil sa kanyang mga tula at awit. Kilala ng lahat ang kanyang pangalan. At dagdag ko pa, si Binibining Fuxiang may matinding paghanga sa matatalinong pantas. Sandali. Ba't ang dami niyong alam sa kanya? Narinig ko lang din na sinasabi ng iba. Pero mukhang ito na ang pagkakataon natin. Sa iyong palagay, may alam siyang magagamit laban kay Jolie? Mismo. Makikita ang ugali ng tao sa harap ng alak at magagandang babae. Mabuti pa. Punta tayo sa kawanihan ng himig at hanapin si Fuxiang. Bakit kayo nakatingin sa akin, ha? Isa kaya akong pantas? Hindi ako nagtutungo sa ganon. Huwag niyo akong tignan ng ganyan. Nasa itsura ko bang tutungo sa ganong lugar? Matatalinong taong nais si Binibining Fuxiang. Hindi nga ako marunong magbasa. Paano ko sumayi kahit na magkwento? At isa pa, alam mo naman na labis kong pinahalaga ng iyong ina, hindi ba? Hindi ko magagawang magtungo sa ganong lugar. Huwag kayong tumingin sa akin. Ako kaya ang hepe ng bayan ng Changla. Hindi bagay sa akin ang pumunta sa ganong klaseng lugar. At saka matino at tapat naman akong tao. Maganda ang nabuo kong reputasyon sa yaman. Pag nalaman ng mga kasama ko, siguradong lagot ako. Yung trabaho ko mawawala. Hayaan nyo na nga lang muna. Itong plano, itigil na muna natin. Sige. Magaling. Sa una o ikalawang palapag? Aba, ang bait niya naman. 30 tael, ihatid sa lihim na silid sa ikalawang palapag. Dito po. Sandali, hanggang dito ka lang. Isa akong pantas mula sa bayan ng Changla. Ako si Yang Ling. Narito ako para kay Binibining Fuxiang. Tingnan mo nga mga mukha nila. Pasensya na kayo. Kailangan kong pumila. Pasensya na kayong lahat. 20 tael, isang mesa sa kanya sa unang palapag. Aba, Pinunong Jang, matagal kitang hindi nakita. Saan mo nais mo po? Napakarami nito. 30 tael, ihatid sa lihim na silid sa ikalawang palapag. Naway manalo kayo ngayon. Pinunong Lee, 20 tael. Bigyan siya ng lamesa sa unang palapag. Naway ngayong gabi, magtagumpay kayo. Pinunong Wang! Ito, 10 tael. Bigyan niyo siya ng upuan sa unang palapag. Sige po. Tuloy, pasok. Nagmadali kasi ako wala akong nadalang salapi. Paano kung sa bangko na lang ako? Hindi rin naman ako magtatagal. Yung sunod. Wag, ay, Yung sunod! 10 tael, bigyan siya ng upuan sa unang palapag. Dito. 10 tael, bigyan siya ng mauupuan doon. dito ang kawanihan ng himig ng imperyo, kundi lugar ng lustayan ng salapi. 10 tael, kahit makakuha ko ng 1 barya kada araw. Maabutin ako ng 1 buwan 2 baryang pilak na ito. Nakapulot ako ng dagdag na pera. Dun sa kaliwa.
Kaya mo ba talaga yan? Pasok! Ay, isa na lang. Pasok! Pasok! Tanda. Ang aking pinuno, Grabe, napakahirap nais na lang naman yan. bilhin Ikaw lahat. nga, subukan Sa mo. halagang 600 tael na pilak. Kailangan nyong sundin ang patakaran. Ikaw! Tayo na nga. Tanda, magkano po bawat tira? 2 barya lang. Pumikit ka at umikot ka. Naipasok ko lahat? Ang swerte ko. Ito na ba ang biyaya ng mundo sa akin? Ayan, tanda. Tapos na. Akin ang premyo. Sandali. Ginoo, ito sa'yo na. Hindi, sandali lang. Ang gusto kong premyo yung ginto at pilak. Ano tong bagay na to? Kapag nakaisa ka, pilak ang premyo. Pag nakadalawa, yung ginto. Kapag naipasok mo naman lahat, ito ang iyong makukuha. Ay, hindi ito ang kailangan ko, kundi yung ginto at pilak. O sige, yung huling palaso, sobra lang yun. Pwede? Ang patakaran ay patakaran. Ito ang tinatawag na salaming jade, isang walang katulad na kayamanan. Ang halaga nito, hindi matutumbasan ng ginto at pilak. Ginoo, ang payo ko lamang sa'yo, huwag kang pabubulag sa salapi. Ano ka mo to? Salaming jade? Bakit parang mukhang cellphone to? Anong silbi nito? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hinihintay niyan ang nararapat na magmay-ari sa kanya. Ay, hindi na. Sige na, sa'yo na lang to. Tsaka hindi ako dapat magmay-ari niyan. Ang nais kong makuha yung ginto at pilak. Huwag mo na akong subukan lokohin. Pinagsasabihan mo ba ako, ha? Ay, ako ba sinusubukan mo akong lokohin? Ako nakukuha ng Anong salapi. ginagawa mo? Anong Ang patakaran ay patakaran. Kukunin ko lang yung Hindi premyo ka ko. maaari pumasok Kung dito. kailangan ito. Pag nakadalawang palaso Yung salapi ka, gusto ang ko. makukuha mo Nakadalawang palaso ay yung naman ginto ako. mo. Sobra Pag nakatlo ka isa. naman, Ginoo. may salaming... Ang aming pinuno, nais magpatulong. Kung kaya mong makakuha ng premyo para sa kanya, handa siyang magbigay ng 600 tael. Ano? Magkano ulit? 600 tael na pilak. Sabi rin niya, maaari ka maglaro ng ilang beses. Kami ang magbabayad. Kung mabigo ka, walang problema. Anong kapalit? Ano bang kailangan nyo? Yung kwintas na gawa sa butil ng body. Kung makalilimang palaso ka, maaari bang umalis ka muna riyan? Makukuha mo ang kwintas. Binabati kita. Ayos. Hindi ko kayo nabigo. Teka, pwede nyo bang palitan na lang ang mga yan ng check and pilak na lang? Hindi ko kasi kayang buhatin lahat ng yan eh. Ginoo, ito na. Salamat ha. Lapitan nyo ako kung kailangan nyo pa. Dami. Nasaan siya? Pasensya na, ha? Sinabi ko kanina na wala akong dalang salapi dahil nagmadali ako. Pasensya na ron, ha? Anong pinakamahal na pwesto? Ha? Saan na? Hala, ha? Yung sunod! Sandali lang, nasa bulsa ko yung salapi. Ngayon lang maniwala ka. Dali, yung sunod na! Dali kayo sa unang palapag. Dito ang daan. Kasama ko si Lee. Saan ang pwesto namin? Kung ganun pala, sa unang palapag Teka, kinain mo yung salapi ko? Dali, iluwa mo na. Open sesame.
pen, pineapple, apple pen. Dali! Hinuha mo na! Labas! 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 Nais niyo pa ba ng mapupwestuhan? Tuloy kayo, Pinunong Yang! Hali kayo! Ito po ang daan, Pinunong Yang! Kamusta kayo? Isa akong pantas ng Changla. Ako si Yang Ling. Bagbati. Palalamigin ang alak. Isa, dalawa, tatlong yelo. Ha? Namumukadkad ang bulaklak. 100, 1,000, 10,000 ang ganda. Aba, ang husay. Kahanga-hangang tugma ng mga salita. Salamat sa papuri ninyo. Bago lang ako rito. Hindi ko alam ang mga patakaran sa lugar na ito. Itatanong ko lang, kailan ko ba makikita ang mukha ng Oiran na si Binibining Fushang? Kung si Binibining Fushang ang ipinunta mo, aba, batay na yon sa iyong swerte. Kung ikaw ay mananalo sa isang palaro, makikita mo siya. Subalit, ilang araw na rin ang nakalipas. Marami nang naglaro sa nasabing palarong yon. Subalit, wala pa rin nakakakita sa kanya. Pasensya na, makikiraan lang. Di natutungo, ha? Nagkataon lang. Kayo ba'y magkakilala? Hindi lang kami magkakilala. Dahil ang taong katabi nyo, kaibigan ko. Kumusta, Shu? Ako nga pala si Yang. Nagkita na tayo sa Changla noon. Ako nga pala si Shu. Ting-an. Pantas ng bayan ng Changla. Masaya ako makilala ka. Teka lang. Pinagsamang pangalan ba namin ni Tiyo yun? Kaibigan, bali tayo. Sige. Bakit nandito ka? Di ba sabi ko samahan mo ang pamilya natin? Nagagawa mo pang magtanong ng ganyan? Sabi mo mag-iisip ka ng paraan. Yun na nga ang ginagawa ko ngayon. Narito ka upang mag-isip. Kumusta, Pinunong Lee? Mabuti naman. Eto, 10 Umupo tael. na kayo kahit saan dito sa baba. Pinunong Lee, dito po ang daan. O, Dang! Ang aga mo dumating, ah! Boses mo pa lang, alam ko nang ikaw na yan. Yan Liang! Songkay! Matagal-tagal na panahon din tayo hindi nagkita, hindi Matagal ka ba? nang hindi nakabalik dito, ah. Naglakbay kasi ako. Ilang araw din ako nawala. Kaya pagbalik ko, nagtungo kagad ako rito upang makita kayong lahat. Dapat damihan mo ang inom mo ngayong gabi, ha? Nagkakataon nga naman. Pagkakataon nga naman.
亲手来奉上，这个投名状，爱谁的正义被偏袒被试探，更想克服将这心思在斟满。我应尽至天荒，金鱼生意万梦不散。我藏得太深，看不穿迷或暗，如云中的月，探不到它的光。一直碰了无虑怎圆滑，怎知思念如狂，眼睛不忘。愁君为灵丹，空想人很晚，怎知左右都与你相关。不安，不慌，就这般小心的喜欢。